Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Bimbo. Walang eksaktong taon. Sitio Mabolo, Iloilo. Batang matapang at malakas ang loob. Ganyan kung ilarawan ng mga kasityo si Bimbo. 10 taon pa lang siya nang maimalas niya ang angking kakayahan. May kaya ang mga magulang ni Bimbo. Pulis ang ama at bisor naman ang ina sa bangko. Kahit maayos ang trabaho ng mag-asawa, mas pinili nila ang simpleng pamumuhay. Ang bahay at lupa kung saan sila nakatira, minana lang ng ina sa yumaong magulang. May kalakihan ng tahanan ngunit may kalumaan na ito. Kaya iba't ibang hayop ang naninirahan. Yon ang dahilan upang matuklasan ng bata ang kakaibang pamana nang minsan na itago sa limot ng ina dahil sa kagustuhang maiba ang landas ng pamilya. Anoy, Toy, ang ganda naman ng mga butiki. Ang lalaki pa oh. Nay, pwede ko po ba itong alagaan? Hindi sila natatakot sa akin eh. Pansin nyo rin po pag nandito ako sa sala. Talagang bumababa sila. Wika ni Bimbo. Bimbo, hindi yan butiki. Mga tuko yan anak eh. Sana wag mo silang hawakan at nangangagat yan. Saka pag dumikit yan sa balat mo, hindi yan madaling matanggal. Sige na anak, ibalik mo na yan sa dingding. At nakakatulong yan sa atin sa pagpatay sa mga insekto. Lalo pa ng langaw at lamok. Wika ni Tatay Jack. Nakakatakot naman yan anak. Naku, wag mo yang ilapit sa akin, natatakot ako ha. Wag masyadong malikot at marami akong tinatapos sa mesa. Ibalik mo na yan kung saan nanggaling, madumi yan. Wika ni Nanay Shari. Naku ma, naputol po yung buntot. Hindi po ba ito mamamatay? Kawawa naman. Hindi ko po sinasadya, ibabalik ko na po. Mga tuko, pasensya na kayo ha. Kung ang ibang mga bata ay natatakot sa mga kakaibang hayop, iba si Bimbo. Normal lang ito sa kanya. Maging ang mga ahas ay hindi siya natatakot. Lagi itong sinasaway ng mga magulang na wag dadampot ng kung ano-ano. Lalo na yung hayop na mabangis o kaya naman yung may kamandag. Ngunit ayon sa binata, ito mismo ang kusang lumalapit sa kanya na tila nakikipagkaibigan. Isang araw, sanay naman ang bata na maglakad papasok ng paaralan. Iilang pilapi lang naman ng palayan ang lalakbayin bago marating ang pinapasukan. Nakasalubong niya ang kaibigang si Mario. Malungkot na tila may dinadalang mabigat na kalooban. Nagtaka si Bimbo dahil hindi naman ganon ang kaibigan. Dahil sa pagtataka tinanong niya ang kaibigan sa nangyari. Napag-alaman niyang masama ang pakiramdam nito dahil may kumagat sa binti niya. Inusisa ni Bimbo kung ano ang kumagat sa kaibigan. Hinawakan niya ito sa kamay at nagmadaling pumunta sa silid-aralan. Nag-aalala siya na baka makamandag ang kumagat kay Mario. Minuto lang nang marating nila ang silid. Pinapasok at pinaupo niya ang kaibigan upang masuri kung saan banda ang pinsala. Wala pa masyadong mag-aaral ng mga oras na yon dahil masyado pang maaga. Maging ang guro ay wala pa sa lugar. Salamat sa pag-alalay ah. Gusto ko na lang umuwi. Parang masama talaga yung... Hindi na naituloy ng kaibigan ang nais sabihin. Bigla na lang tumirik ang mga mata nito. Sa pag-aalala, hindi niya alam kung kanino hihingi ng tulong. Ayaw din naman niyang maiwan ang kaibigan at baka kung ano ang mangyari. Hindi din naman kalakihan ng katawan niya para makayanang buhatin si Mario. Naisipan niyang pahigain ito sa mahabang upuan.
Hinanap niya kung saan banda ang kagat. Kaagad niya itong napansin dahil nangingitim na ang parte kung nasaan ang pinsala. Nasa binte at may 2 tuldok. Dahil sa pamamaga at pangingitim nito, nakakasigurado siyang kagat ito ng makamandag na hayop. Hindi niya maintindihan ng sarili. Tila may bumulong sa isipan ng dapat gawin. Gamit lamang ang mga kamay. May mainit na enerhiyang dumadaloy sa kanyang mga palad. Bigla niya itong nilapat sa sugat ng kaibigan. Hinaplas ang binte na tila may puwersang gumagabay sa mga kamay niya. Unti-unting lumalabas ang mga itim na dugo sa binti ni Mario na para itong sinisipsip. Ilang sandali pa, nang masipat niya ang pagbabago ng aura ni Mario, indikasyon na ligtas na ang kaibigan. Nang masiguradong napalabas niya na ang mga namuong dugo, kumuha siya ng panyo at itinali sa binti ng kaibigan. Napabuntong hininga na lamang si Bimbo nang masipat niyang papasok na ang mga kaklase. Hinayaan niya munang makapagpahinga ang kaibigan. Sigurado naman siya na ligtas na ito sa kapamakan. Hoy, bakit natutulog si Mario? Ang aga naman. Kanina pa kayo dito, Bimbo? Ang aga niyo ah. Saka bakit may dugo? Anong nangyari? Tanong ni Desa. Wala, ano? Kinagat ako ng ahas eh. Salamat Bimbo at tinulungan mo ko. Akala ko mamamatay na ako eh. Nakiusap naman si Bimbo sa dalawa na kung pwede ay huwag ipagsasabi sa ibang mga kaklase ang nangyari. Baka kung anong maisip at hanapan sila ng pruweba. Gayong hindi din niya sigurado kung paano niya nagawang pagalingin ang kaibigan. Magmula nang mangyari ang insidenteng iyon, maraming naging katanungan sa isip si Bimbo. Bakit malapit siya sa mga hayop? Paano niya nakuha ang ganitong katangian? Marami pang ibang katanungan ang hindi niya mahanapan ng kasagutan. Hapon na nang makauwi sa tahanan si Bimbo. Wala pa ang mga magulang dahil palagi siyang nauunang umuwi sa mga ito. Tanging ang katiwala lamang ang madalas nitong nakakasama. Si Mang Berting. Medyo may edad na ito at sa pagkakaalam niya, katiwala pa ito ng lolo at lola. Kaya maging ang ina ay malapit sa matanda. Mang Berting, may ginagawa po ba kayo? Pwede po bang magpagawa ng merienda? Nagugutom po kasi ko eh. Dito na lang po sa may sala. Makikipaglaro po ako sa alaga ko. Wika ni Bimbo. Alagang tuko ba ho? Hindi na ako magtataka kung ganyan ka, si Lola Teban mo. Sayang hindi mo naabutan. Ay nako, wag mo na lang palang pansinin. Ayaw kasing sabihin ng nanay mo eh. O siya, sige na. Pumunta ka na doon at maghahanda na ako. May nilagang kamote at titimplahan kita ng paborito mong gatas. Wika ni Mang Berting. Sige po Manong, maraming salamat po ah. Nga po pala, ano pong ayaw ni Mama, bakit po? Ni minsan wala naman po siyang nasabi sa akin patungkol sa kanila eh. Wika ni Bimbo. Mahabang paliwanag kasi ho. Saka baka kapag nalaman mo, papagalitan ako ng nanay mo. Lalo na't ayaw niya na may mga kwento tungkol sa nakaraan ng pamamahay na to. Tumalikod na ang matanda at kumuha ng makakain. Dumiretso na sa sala ang binata at katulad ng dati. Bumababa ang mga tuko ngunit may napansin siyang kakaiba ng mga oras na yun. Hindi ito isa o dalawa. Grupo ang nag-iintay sa kanya. Umupo siya sa harap ng mga ito. Katahimikan ang bumalot sa tagpong iyon. Ngunit biglang may pamilyar na tuko na lumapit sa kanya. Ito yung tuko na naputulan niya ng buntot. Binaba niya ang kamay para maabot ang tuko. Hindi naman ito nabigo.
Tila naiintindihan ng mga ito ang pinababatid ng binata. Naabutan ni Mang Berting ang tagpong ito. Hindi na muna inistorbo ng matanda si Bimbo. Ilang sandali siyang nakatayo lang at nagmamasid. Mang Berting, hali po kayo dito. Ipapakilala ko po kayo sa mga bago kong kaibigan. Alam kong kanina pa po kayo nandyan. Huwag na po kayo maiya. Hindi naman daw po sila mangangagat eh. Wika ni Bimbo. Hindi naman ako natatakot. Hinahayaan ko lang munang makapag-usap kayo ng mga kaibigan mo, pero sige. Gusto mo ba samahan kita? Naalala ko ang lolo mo. Ganyan na ganyan kagaya sa ginagawa mo. Kaya dumami ang mga tuko dito sa bahay eh. Dahil alaga sila ng lolo mo. Ang alam ko, sila pa nga ang nag-aalaga at nagbabantay ng pamana ng lolo Teban mo. Alam kong may papasa lamang ito sa tamang tao. Wika ni Mang Berting. Si Lolo Teban po ba, Mang Berting Albularyo? Bakit po siya nawala ng maaga? Ano po bang dahilan? Saka bakit ayaw po ni nanay na magkwento tungkol kila lolo't lola? Ayaw po nilang malaman kung bakit eh. Kung minsan hindi ko maintindihan itong si nanay. Lumaki po ko nang di man lang nasilayan si lolo't lola. Kahit litrato wala namang pinapakita. Wika ni Bimbo. Tama na muna yan. Magmeryenda na kayo ng mga kaibigan mo. Sandali lang at kukunan ko sila ng makakain. Iho, dadating ang tamang panahon at mauunawaan mo din kung bakit ayaw ng nanay mo na pag-usapan yung tungkol sa nakaraan. Pinoprotektahan ka lang niya. May tamang panahon dyan. Tugon ni Mang Berting. Tumayo ito at kinuha ang supot na nasa gilid ng aparador. Naglalaman pala ito ng mga pagkain para lamang sa mga tuko. Namangha ang bata nang kinuha ni Mang Berting ang mga gamit. Muli niyang ipanaliwanag kung bakit may mga nakatirang tuko sa tahanan. Ayon dito, hindi simpleng tuko ang nakatira sa tahanan kung hindi mga engkanto, mga kawal na nangangalaga sa buong lugar. Ang kinatitirikan mismo ng tahanan, pagmamay-ari ng mga engkantong gabay ni Lolo Teban. Hindi na itinago pa ng matanda ang katotohanan kay Bimbo. Ngunit alam niya na hindi ito maiintindihan kaagad ng alaga. Kaya minabuti ni Mang Berting na putulin muna ang nasimulang kwento. Bagkus nagpaalam na muna ito sa bata na may gagawin. Baka hindi na ito makapagtimpi at maisalaysay niya ang hindi dapat. Iho, sandali lang, may gagawin pa pala ako sa kusina. Kailangan natin maganda ng hapunan at dadating na mga magulang mo. Saka sige na, pagpahingain mo na yung mga alaga mo para makapagpahinga ka na din. Mamaya na tayo mag-usap ha. Wika ni Mang Berting. Dito na lang po muna sila. Sige na po, magluto na po kayo. Ako na po ang bahala dito. Makikipaglaro lang po ako sa kanila. Tugon ni Bimbo. Natatawa pa ito habang naiisip ang reaksyon ng matanda. Mag-aalas 7 na ng gabi nang makauwi ang mga magulang. Sinundo pa ni Tatay Jack sa trabaho ang ina. Mahirap ang sasakyan papasok sa lugar. Maliit lamang ang sitio at wala pa gaanong sasakyan. Maliban sa mga habal-haban. Kaya para na din sa kaligtasan ng asawa, sinusundo niya ito at hinahatid. Masaya silang sinalubong ni Bimbo para pagbuksan ng bakod. Nakangisi pa ito habang nakahawak sa pinto ang bakal ng tahanan. Medyo madilim ang lugar. Isa lamang ang bumbilyang nakailaw sa buong paligid. Hindi nito napansin ang makamandag na ahas na nakapalupot mismo sa hinahawakan. Sa hindi inaasahang pangyayari, bigla siyang natuklaw sa kamay. Nakita niya sandali ang maliit na berdeng ahas hanggang sa nanigas ang katawan ni Bimbo. Ayos ka lang ba anak? Parang statwa ka dyan ah. Halika na, nagugutom na kami.
Wika ni Tatay Jack. Ay halika na dito anak, bilisan mo na Bimbo, kumilos ka na dyan. Kumunot ang noo ng mga magulang. Hanggang sa nasipat ng ina ang ahas na papalayo sa lugar. Sobrang bilis ng pangyayari. Sumuka na ng dugo ang bata. Sa sobrang takot ng ina ay napasigaw ito sa matandang katiwala na nooy nag-aayos ng mesa. Binuhat ng ama ang bata papasok ng tahanan. Pinaiga sa mahabang sopa. Hindi alam ng mga magulang kung ano ang dapat gawin. Malayo ang pagamutan at siguradong hindi naaabot ang bata kung itatakbo pa ito. Nakita ng ina ang 2 maliit na sugat sa braso ng bata. Indikasyon na natuklaw ng ahas si Bimbo. Mang Berting, anong dapat nating gawin? Yung mga gamit ni Tatay Teban, nailigpit niyo po ba? Pag tumakbo tayo sa pagamutan, mas delikado. Mahabaging langit, anong nangyari? Sandali, kukunin ko. Oo, naitabi ko, pero walang makakagamit nun maliban sa ama mo. Hindi ka naman marunong. Wika ni Mang Berting. Ano pong gagawin natin? Tititigan na lang ba nating mamatay ang bata? Tugon ni Tatay Jack. Alam kong sinarado mo na ang puso't isipan mo. Pero yung mga nakatira dito sa bahay, sila lang ang makakatulong sa atin. Panahon na para tawagin mo sila. Tinitigan ng mga magulang ang anak. Habang unti-unting nagdidiliryo dahil sa mabilis na pagkalat ng kamandag sa katawan. Nakahiga na ito sa mahabang upuan habang hinahawakan ng ama para hindi mahulog. Ilang sandali pa ay tumunog ang tuko. Nung una ay isa lang. Hanggang sa lumalapit na sila papunta kay Bimbo. Nanayo ang balahibo ng ama nang mag-akyatan ang mga ito sa upuan. Hindi na nakagalaw pa si Tatay Jack dahil sa gulat at takot. Sa paglalarawan ng ama, hindi lang basta mga tuko ang nakikita niya. Tila naggagandahan ang kulay ng mga balat na noon pa lamang niya nakita sa buong buhay. Maging si Mang Berting ay natulala. Bigla na lang nagpormang bilog ang mga ito sa katawan ng bata at sabay-sabay na kinagat si Bimbo. Pakiramdam nila nagbago ang aura ng paligid. Maging ang ihip ng hangin ay nag-iba. Akma sanang lalapit ang ina, ngunit pinigilan siya ng asawa. Unti-unting nag-alisan ang mga ito. Ang tanging naiwan ay ang tukong may putol na buntot. Tila hinihintay nitong bumalik ang wisyo ng bata. Biglang umubo si Bimbo at sumuka ng itim na likido. Dito pa lang ito nagsalita. Nakangiti ito habang hinahawakan ang tuko. Mang Berting, painghi po ng tubig. Bakit po parang naiiyak kayo? Sabi ng mga kaibigan ko, ipagpatuloy ko daw po yung ginawa ni Lolo Pero wala naman po akong maintindihan. Wala naman po kayong nakwento sa akin. Wika ni Bimbo na marahang tumatayo. Ay sige na, bibihisan ko muna tong bata. At ikaw naman alam kong mabigat pa ang kalooban mo, pero kailangan na nating tanggapin. Sige na, at sobrang daming nangyayari ngayong araw. Wika ni Mang Berting. Anak, wala na bang masakit sa'yo? Napakadaming dugo yung lumabas sa katawan mo ngayong araw, hindi ka ba nahihilo? Shere, ano mang yang iniingatan mong sekreto, handa kong intindihin ka. At saka, makakatulong din yan sa'yo nang gumaan naman yang dinadala mo. Kumain nga muna tayo ng maimasmasan. Inayos nila ang sala. Binihisan ng bata na tila walang nangyari. Sa isang iglap bumalik sa normal ang lahat. Hinarap na ni Sherry ang tinalikurang nakaraan. Habang kumakain sa lamesa, naroon din ang tuko. Nilagyan ito ng makakain. Panay din ang salaysay ng matanda. Ayon dito, magaling na mananandok ang ama ni Sherry.
Halos lahat ng mga kasitso noon ay sa kanya lumalapit. Lalo pa nung panahon kung saan naglalabasan ang mga makamandag na ahas. Ayon sa matanda, sinubok ng mga mangkukulam sa lugar si Lolo Teban. Maliit pa ang anak ng masaksihan kung paano namatay ng biglaan ang ama sa hindi matukoy na dahilan. Huli na ng mapag-alamang kinulam pala ito dahil sa inggit. Dahil ng mga panong iyon, marami ang natulungan ni Lolo Teban, lalo na ang mga magsasakang natutuklaw ng makamandag na ahas. Wala talagang binumbunga na maganda ang inggit. Huli na nang magsisiyang ng kulam kay Teban. Dahil mula ng pagkawala niya, halos taon-taon, may namamatay dahil sa mga ahas. Wika ni Mang Berting. Pasensya ka na anak ha. Pakiramdam ko kasi, hindi tinulungan ng mga gabay niya yung lolo mo eh. At saka, Kung sa pagtulong iha, hindi nagkulang sa pag-alalay ang mga gabay ng tatay mo. Nagkataon lang na hindi saklaw ng kapangyarihan nila ang kaluluwa ng tao na humiwalay na sa katawan. Patawarin mo ko, Share. Wala din akong nagawa. Kung natukoy ko lang siguro kagad, malamang nagawan ko ng paraan. Pero lahat ng mga gamit ni Teban iningatan ko. Dahil alam kong may susunod sa kanya. At ikaw yon, Bimbo. Ikaw ang papalit sa lolo mo. wika ni Mang Berting. Paano naman po yun, Mang Berting? Ang bata pa ng anak ko. At saka, baka pwedeng maghintay sa tamang panahon. Walang tamang panahon, Eho. Saka sa pagkakaalam ko at nararamdaman ko, kaya niya. Huwag kayong mag-alala at ako na mismo ang gagabay sa kanya. Kahit papano, may mga natutunan din ako kay Teban. At saka, kung mangkukulam ang iniisip niyo, wala na yun dito. Alam kong pinagsisihan niya ang ginawa niya dahil pumatay siya ng taong lubos na nakakatulog. Ilang araw ang lumipas. May pumunta sa kanilang tahanan. Nakagat ng aso. Kumalat ang balita sa sitio dahil sa kaklase na pinagaling ng bata. Nang dahil sa reputasyon ng pamilya, lalo pa ni Lolo Teban. Maraming nakumbinse na napamana nga ng magiting na mananandok sa apo ang lahat ng kalaman. Laking pasasalamat ng mga taga-sitio sa pamilya ni Bimbo. Kasama ang gabay at pag-alalay ni Mang Berting, pati na rin ang mga magulang. Pinagsikapan ng bata na matutunan lahat ng aral na naiwan sa baul. Habang lumilipas ang panahon, lalong nahasa ang abilidad na taglay ng bata. Sa kasalukuyan isang sundalo si Bimbo. Nagagamit ang kakayahan, lalo na kapag nadistino sa kabundukan. Inilahad niya ang istoryang ito dahil gusto niyang ibahagi ang karanasan. Sa ngayon, hindi nakapag-asawa si Bimbo dahil para sa kanya, meron siyang mga gampanin na kailangang tapusin. Meron siyang gampanin na kailangang gawin. Ito ay tumulong sa tao bilang isang mananantok. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento dito sa ating channel. Muli maraming salamat. Paalam.